So mga kaibigan, ay kasama natin ang isa nating kababayan at marahil masasagot na natin yung mga kaibigan natin nagtatanong tungkol po kung paano makarating at makapagtrabaho as nurse dito sa Switzerland. Sana po. Yeah, sana po. So marami tayong pwedeng matutunan sa ating kababayan. Ako po si Philip Valdez, taga Isabela po ako, Alicia Isabela. Marami tayong mga kaibigan na gustong makarating ng Switzerland para mag-work as nurse sa hospital man o sa nursing home. Ngayon, pwede bang kwentuhan mo kami muna mula sa Pilipinas, paano ka nakarating dito? Madugo pong kwento pero sige, kukwento ko po. Nung ako po ay nasa Pilipinas, syempre nalilitan na po tayo sa sweldo. Nagtingin-tingin po ako ng maabrodan. Ang gusto ko po talagang pupuntahan is dito sa Europe, kahit saan. So nung una po nag-try po ako mag-aral ng Finnish, tapos nag-aral po ako ng Swedish, tapos nag-aral po ako ng German. So try lang po 'yun, mga trial aral lang po 'yun, mga tig-2 session ganun po. Tapos ang mas nagustuhan ko is German. Parang para sa akin noon mas madaling matutunan pero mas mahirap pala, kabaliktaran. Siya pala yung pinakamahirap. So pinasok ko po yung German. Tinapos ko po yung German language from A1 to B2. Tapos nung nasa B2 na po ako, tingin ko kaya ko nang pumasa kasi pakiramdam ko kaya ko talaga. So nag-take, kahit hindi pa po tapos yung course ko, nag-take na po ako ng B2. Tapos pumasa po ako. Ayun. Tapos nung pagkapasa ko po, hindi na po ako makapag-antay kasi nag-resign na po ako ng trabaho ko po noon sa Adventist Hospital Santiago City. Nag-resign po ako, bali 6-7 months na po ata akong walang trabaho noon. Kaya hindi po ako makapag-intay sa employer ko sa Germany kasi dati po sobrang tagal po ng process from Philippines to Germany. Okay. So ang ginawa ko po, nag-email po ako ng mga hospitals, nursing homes po dito sa Switzerland, sa Austria at sa Germany. So ang dami po, mga 100 plus po na emails yan. Pumunta ako sa website nila, magsisend ako ng email, ako si ganito, nurse ako, naghahanap ako ng trabaho, ganun po yung mga pero in German po yun ha. Okay. Pero hindi ko alam kung tama yung pinagsusulat ko lang kasi nasa Pilipinas po ako. I mean, kahit po nag-aaral ako ng German, hindi ko naman talaga alam kung tama yung mga pagka-construct ko dati. Okay. Kahit alam ko na onte magsalita, pero hindi pa rin po ganun kagaling. So nag-email po ako sa lahat. Lahat po ng sagot hindi pwede. Dito sa Switzerland, sa Austria, sa Germany pwede pero maghanap ka ng ng sponsor. Agency, sabi nila kasi Okay. dapat may agency sa Pilipinas eh. Tapos may isang nag-reply sa akin dito sa Switzerland, sabi sa akin, sige pwede kunin ka namin, matutulungan ka namin, sabi. Okay. Pero nung una hindi ako naniwala po. Pero naniwala na lang ako nung sinend sa akin yung contract. Okay. Tapos binerify ko sa POEA, pwede yan, sabi sa akin. Yun, tuloy-tuloy na po. After 3 months, nakarating na po ako dito sa Switzerland. Okay. Anong taon yun? 2018, parang ganon. Okay. 2018, 2019. So pagdating mo dito, ano nangyari? Pagdating ko po dito, wala po akong kaalam-alam. Wala akong kakilala dito. Okay. Wala akong kamag-anak dito sa Switzerland. Okay. So, lahat po yan, ang ka-email ko lang po is yung employer ko na may-ari ng nursing home. Oh, okay. Kaming nag-uusap. Okay. Kami pong nag-uusap nung employer ko sa nursing home. So siya po lahat nag-organize sa akin, ang susundo sa akin sa airport, kung saan niya ako nilagay. Kasi meron po silang personal house ang tawag dito, parang boarding house po ng mga workers nila. So doon po ako diniretso, tapos yung mga pag-process po ng mga papers pagdating po dito sa Switzerland, yung secretary na rin po nila ang nag-assist po sa akin. Pagdating dito, diretso ka na agad sa trabaho kasi may contract ka na. Diretso na po sa trabaho, kahit wala ka pang recognition dito pwede na kasi ang tawag po ng way na pinunta ko dito is stagiaire. Ang tawag doon sa English is Young Professional Training Program po ang tawag doon. Yun, okay. So advantage po nun is madali kang makakapunta from Philippines to Switzerland. Okay. So wala masyadong papers, basta yung CV mo, lahat ng mga normal lang po na ipapasa, yun lang po ipapasa mo sa POEA kahit walang agency, direct hire po yun. So yun po ang nangyari sa akin. So kahit wala pang akong lisensya dito, pwede na akong magtrabaho pero 18 months lang kasi yun po ang contract ng Philippines tsaka Switzerland. So after po nung 18 months. 18 months, kailangan kong ma-exit ng Switzerland. Okay. So ang ginawa ko po noon, lumipat ako ng Germany. Okay. Tapos nagtrabaho ako ng
2 years pa sa Germany. Mhm. So bali sa Germany nag-register po ako doon, nag-exam po ako ng registration sa Germany. So naging RN po ako sa Germany. Nagtrabaho ako sa University Hospital Kiel. Isa po sa top 3 ata na hospital sa Germany 'yon. Mhm. Tapos sa operating room po ako nagtrabaho. Okay. Doon. So after 2 years? 2 years? Yes po, after 2 years, kasi po, ganito po yan. Bago po ko pumunta ng Germany, trinay po ng employer ko na i-extend po yung contract ko dito. Okay. Itrinay po nila akong kuhanan ng yung normal work permit. Mhm. Kasi yung permit ko lang po dati is short-term permit Yeah, L. yeah. Yung trinay po nilang ilipat sa B, which is yung normal work permit na pwede kong i-renew every year po ata. Okay. So hindi po pinayagan ng Zurich. Kasi Yan. state pa rin po ang kahit gusto ng employer na retain ka dito sa Zurich, kung hindi papayag ang Migration. state Yeah. tsaka migration, Okay. hindi pwede. Totoo Kahit yan. gusto po nila, hindi Ah, pwede. Ganun ah. po kahirap dito. So in short, hindi ka nakuha ng work permit. Hindi po ako nakuha ng work permit kahit anong ginawa po Trinay nila. ng employer ko, hindi po pinayagan. So after 2 years sa Germany, bumalik ka rin. Andito After- ka eh. After 2 years po, Okay. pandemic, post-pandemic, Aha. dahil po siguro nagustuhan po nila yung work ethic ko, nagustuhan nila kung paano ako magtrabaho po dito. At nakaibigan ko na rin po kasi yung may-ari. Parang dahil magka-email kami dati nung papunta ako dito, tapos nung tuwing papasok ako, nginingitihan ko. Syempre medyo Okay. pasip-sip po tayo sa mga ganyan, Pilipino eh. So nagustuhan po nila kung paano magtrabaho, nakaibigan ko rin po sila. Ang promise po nila sa akin is kukunin nila ako pabalik dito sa Switzerland. Oh. So nagpunta ako ng Germany nung sabi nila, Philip, baka pwede ka nang bumalik kasi ang daming kailangan ngayon dito post-pandemic, sabi. Okay. Itatry namin na i-apply yung permit mo. Baka sakaling pumayag na ang Okay. Zurich ngayon, sabi. So in-apply po yung permit ko, pumayag naman po yung Zurich. So from then nakabalik ako dito sa Switzerland 3 years ago na. So ibig sabihin dito na po ako hanggat may trabaho, hanggat may gusto sa akin dito. Hanggat pwede po gusto ng company mo, hanggang gusto andito ka. kahit po hindi gusto ng company ko, pwede po akong lumipat ng ibang company kung gusto ko. Eh kasi kasi may permit B ka na. Kaya may permit na po, normal na permit na po, hindi ko na po kailangan mag-depend sa employer ko. Basta meron po akong trabaho, hindi po ako mapapaalis dito. Yun ang sinasabi natin, ang work permit mo at saka residence permit. Kung nag-work ka, nakadepende ang residence permit mo doon sa employer mo kung extend ka or hindi. So ngayon, 3 years ka na dito sa Zurich. 3 years na po pagbalik. So 1.5 years dati, tapos nag 2 years sa Germany, tapos 3 years na lang nakabalik ng So kumusta naman ang pagiging nurse dito sa bansang ito? Para sa akin po, chill. Chill! Kumpara po sa Pilipinas dati na, although sa operating room din po kasi yung experience ko sa Pilipinas, ibang-iba po sa station, pero nagtrabaho din po ako sa station, sa normal station, sa pa-BP-BP, papunas-punas ng puwet. Dito po sa Switzerland po kasi, ako po yung nurse, tapos meron pa ako mga Staff. nurse aid. Hindi. Nurse So, aid. Okay. mostly ang aking assignment is medication po talaga. Medication, documentation, Okay. tapos nag-uutos ka. Paminsan-minsan ka lang po nagbubuhat, Okay. nagpupunta sa pasyente, maglilinis ng puwet kung kulang po yung staff mo, mga ganon. Pero karamihan po is office work, tapos documentation, medication. Ano ba ang magkakaiba nito sa nursing home at saka sa hospital mismo? Nagtry po akong tumingin sa mga hospital dito kasi akala ko dati is sige, hospital ako kasi registered nurse na rin po ako dito. Nag-exam po ako dito. Nag-exam ka rin. So registered po ako sa Congratulations Germany. naman, ang talino mo, bro. Hindi naman po. Swerte lang English po. yun, di ba? Ay, German? German po yun. I'd rather be lucky than be very good, sabi nila. Kaya lucky lang po tayo. Okay. So registered po ako sa Germany, registered din po ako dito sa Switzerland. So dahil registered nurse na ako, so tingin ko mas maganda sa hospital. So nag-try po ako mag-apply sa hospital. So magpo-probi duty po kasi ikaw pag ganon, itatry mo mag-duty kung gusto mo. Tinry ko, mabigat. Mabigat ang hospital. Ang demand, mabigat. Oo, mabigat po. Madaming pasyente, tas unti kayo sa station. Ayun. Samantalang sa nursing home, paupo-upo lang ako. So sabi ko, dito na lang ako. Alos pares lang din naman po yung sweldo. Sweldo, okay. Okay lang ba pag-usapan natin range lang? Range po ng ating sweldo po dito sa Switzerland, ang pinakamababa na nursing, nung una po ang salta ko dito is parang ang sweldo ko is 5.8. Pero ngayon nasa 7 plus na po. Okay.
Kasing sweldo mo, Almost 8, ganun. kasoldo mo asawa ko. So ang ganda pala, sa nursing home, pwede kang kumita ng 7,000 above. Eh, Opo. syempre, mapopromote ka pa bro sa husay mong yan. Ang sa akin po kasi ayaw ko ng stress kaya inoperan po ako mag-station chief, parang chief po sa supervisor. station o ganun. Ayaw ko po kasi Ang responsibilidad. responsibilidad. Gusto ko trabaho tapos uwi tulog, wala na akong iniisip. Kasi pag ikaw ang manager, station manager, dami mong iisipin, schedule, lahat. Tama nga naman. Eh kasi maliit lang naman ang difference ng sweldo. Kung Bakit ba? 300, 500 lang ang difference, aanin mo naman yun, di ba? I mean, Oo. siguro kung madami kang binabayaran, malaking bagay rin yun. Pero sa akin kasi, hindi naman. So anong mga challenges mo lang dito? Language, syempre, still learning, pero I think I have enough skills na po galing Pilipinas kasi 6 years din po ako nagtrabaho sa hospital sa Pilipinas eh. So yung skills ko doon, nadala ko naman po dito. Although iba yung style nila po dito, hindi po sila American style. Napag-aralan naman po natin. Madali lang naman po mag-adjust ang mga Pilipino. Doon nga tayo unique eh. So pero yung working environment mo, kumusta yung mga kasamaan mo? Siyempre iba-ibang lahi yan. Opo, may mga Italian, may mga Serbian, lahat halo may mga Romanian, halo-halo po mga kasama namin doon. Kagaya po kasi sa Germany, parehas lang po dito sa Switzerland ang situation ng makikipag-deal po sa mga international nurses na kasama natin. So usually dito pag hindi ka marunong magsalita, ang akala nila po wala kang alam, mga bobobohin, mga ganun po. So yan po ang una kong in-improve sa aking pagstay dito sa Switzerland is yung language po talaga. Pinilit ko maging marunong mag-German, pinilit kong hanggang kahit makipagsagutan ako sa mga kasama ko, kayang-kaya ko. Yun po yung goal ko dati. Alangan na hindi ko ma-express yung aking iniisip. Minsan karamihan ng situation na nagkakaroon kayo ng conflict sa work is kailangan mong i-express, kailangan mong sabihin yung iniisip mo kung bakit ka tama, i-explain mo kung bakit ka tama at siya ang mali. Halimbawa, hindi ko dati ma-explain, di parang bobo na lang ako nakaganon ka. So pinilit ko po hanggang matuto, hanggang natuto na po, hanggang hindi na po nila ako kayang i-bully sa work. Ayun ang maganda. Kaya na pong nambubully ngayon. Joke lang. Joke lang. Pero ang ganda Hindi talaga. po tayo bully. Oo. Pero ano tawag nito? Yung mga pasyente naman, hindi ba sila yung tipong demanding? Kasi hindi ka naman Usually po, private po yung sa amin kasi syempre yung mga nasa private nursing home, sila po yung mga may pera. Okay. So, may mga demanding, may mga hindi. Kahit minsan dito, kahit mayaman naman yung pasyente, sila pa yung mga marespeto. maintindihin. Oo. Kasi paunti-unti lang po yung demanding. Hindi gaya sa Pilipinas, mayaman ka, napaka-demanding mo. Dito po hindi, nire-respeto nila yung mga tao dito. Ayun ang maganda rito. Yun ang gusto ko po dito, kahit janitor ka, hindi mo pwedeng mali-maliitin yung janitor dito. Tama, na-experience. Pwede mong sagutin yan kahit. So maganda talaga yung kanilang tawag nito, work environment sa bansang Sa Pilipinas po kasi dati, pag doktor ako, nurse ka lang. Dito po hindi. Sa Germany po, pwede ko pong sagutin yung doktor kung meron akong naiisip na mas tama. Halimbawa po, nung nagtatrabaho ko sa operating room. So may kulang na gamit dun sa set namin. Kinancel ko po yung operation. Pwede pong ganun. Pag nurse ka, pwede mong i-cancel kung kulang yung gamit mo. Kasi responsibilidad mo po yun. Ikaw din po ang masisisi kung nagkaroon ng problema sa operasyon na wala kang gamit na maibigay. So ang sabi ko, hindi pwede, wala akong gamit, cancel natin. O kaya i-move natin. Ganun. Sabi nila, sige, kung yan ang tingin mo, sige. So na-appreciate ka pa naman ngayon, di ba? Opo, yun po ang maganda po dito, kailangan mo kasing sabihin yung iniisip mo. Hindi ka gaya sa Pilipinas na pigil ka magsalita kasi doktor yan, papagalitan ako. Dito po hindi. Natuto po akong makipag-usap diretsohan sa doktor. Natuto akong makipag-usap kahit kanino, diretsahan, walang hiya-hiya. Ayan, ang ganda. Kasi nga dito, napaka straightforward ng mga tao. Direct po, lalo na sa Germany. Sasabihin nila sa pagmumukha mo kung hindi mo usually po ang nagkakaproblema ng mga Pilipino dito, yung mga masyadong emotional. Kasi nasasaktan sila eh. Ako kasi pag sinabihan ako, ganito, hindi mo nagawa yan, may mali kang ginawa. Ano yun? Sabihin ko, ano yung mali kong ginawa? Tingnan nga natin. O kung mali, sige, sorry, next time alam ko. Pero pag hindi ko ginawa yan, syempre ganun lang din naman. Kailangan mong
Pero dito ang maganda po kasi dito, meron kayo magdi-discussion kayo Oo. sa work, parang magko-conflict kayo pero paglabas nyo magkaibigan pa rin kayo. Yung tipong walang tampuhan, Walang tampuhan, sa- sabihin mo yung iniisip mo. Sabihin niya rin yung iniisip niya pero walang tampuhan pagkatapos. Ayun, at least alam ng mga kababayan natin na dapat kung balat sibuyas ka, diyan ka na lang sa Pilipinas. Kasi Yun po. iiyak ka lang at madedepress, ma-stress ka lang. Kaya kailangan mo mag-adjust. Nasa nasa ibang bansa ka, hindi to Pilipinas. Yung ang layo po ng culture, ng working culture sa Pilipinas kaysa dito. Ayan. Yung so walang accommodation ito, nagre-rent ka ng ng apartment. Dati po ang pinagre-rentan po namin kasi yung kapatid ko nandito rin po. Nagre-rent po kami sa personal house. So yung may-ari po ng pinagre-rentan namin na apartment is yung employer din po namin. Pero ngayon may sarili na po kaming apartment ng kapatid ko. Bumili kayo ng unit? Hindi po. Kasi hindi po pwedeng bumili dito hanggat hindi po kayo citizen. Tama, okay. Akala ko. So, antayin pa natin. Kaya nagtanong ako, bumili ka na yun. So, tawag nito, I mean, ang ibig ko pong sa sariling apartment is hindi na po kami nakatira dun sa employer sa namin. employer. Okay. Yung bukod doon sa work mo, ano ang iba mo pang interest dito? Saan ka naglilibang? Paano mo naman, hindi ka ba na homesick dito? Nung una po na-homesick pero may isa akong Pilipino na kilala. Tinuruan niya ako kung paano mag-travel. So, halos lahat po ng bansa dito sa Europe napuntahan na po natin. So, ang kinagandahan po kasi ng sitwasyon ko ngayon, ako yung gumagawa ng schedule ko sa amin. Kasi parang ako na rin yung assistant ng doktor. Hindi po assistant ng boss sa amin doon sa station namin. So pagdating sa gawahan ng schedule, ako na yung gumagawa. So ang duty ko is 5 days duty, 5 days off. So sa 5 days off, madami akong pwedeng mapuntahan, madami akong pwedeng gawin actually sa 5 days na off na yun. Pero ang ganda kasi ikaw ang gumagawa ng schedule. Ito yung magandang season nito. Dito ako Siyempre mag-o-off. Pag dito may plano kaming magbabarkadang lumabas, dito ako mag-o-off. Yun po ang gusto ko, kaya hindi ko rin maiwan-iwan yung trabaho ko ngayon. Kahit may mga sobrang laki na po ang offer sa akin. Yung schedule ko po parang hindi nasanay na po ako ng flexible ka. Flexible. Ang ganda. Yun po ang gusto ko. Hindi naman po maliit yung sweldo ko, pero may mas mga malalaki pa sana. Pero hindi ko po pinipili yun kasi mas gusto ko yung ako yung gumagawa ng schedule, ako yung madami yung off ko. Tsaka hindi kayo yung tipong tao na talagang money oriented. Di ba? Maganda, importante kasi yun. Marami mga tao hindi satisfied dun sa income na ganito, kaya na-stress. Ay naku, yung income ko po, malaki na po yun sa Pilipinas. Ang laki, 350,000 I guess. Pag 7-8 sabihin mo, almost 70 na ngayon ang pera. Almost 500,000 na po yun. Oo, di ba? Ang ganda. So ngayon, ano ang pwede mong teka, baka magtanong sila ng mga requirements before. Kasi direct ka, di ba? Yung sa akin po, direct hire. So ang requirements lang po is yung mga normal lang po na hinihingi sa direct hire. So yung resume, yung mga sa PRC, yung mga lahat po ng pwedeng i-apostille na yung idadaan sa embassy. Lahat po ng dadaan sa embassy. Normal lang po yung kung lahat yung hinihingi na mag-abroad na nurses sa Germany, sa UK, lahat parehas lang. Parehas lang. Ang pinagkaibahan lang sa akin, ako mismo nag-process sa POEA. Ako lang mag-isa, walang tumulong. Okay. Yung may cash outlay ka rito o wala? Dahil direct ka? Wala po, wala. Pati plane ticket mo sa kanila? Sa kanila po. Okay. Ito yung maganda kasi yung iba nag-struggle sila. Mayroon ka bang idea? May agency sa Pilipinas? Wala pong agency sa Pilipinas papunta dito sa Switzerland. Ayun, at least kinonfirm mo. Kasi yan ang ulit-ulit kong sinasabi sa channel ko. Outside Switzerland, wala silang recruitment agency. Wala po, kasi direct hire lang penalty po pwede dito. Tapos hindi ka naman makakapag-direct hire kung wala kang kakilala. Ayan. So ang maganda lang po dito is nakuha ko po yung kapatid ko dito. Nurse po kaming dalawa. Teka, kwentuhan mo ako dun sa kapatid mo. Di ba hindi ka pa naman C permit at saka citizen? Paano mo nakuha ang kapatid mo? Ganun din po. Yung way na pagpunta ko dito, dinirect hire din po ng boss ko kasi kinausap ko yung boss ko. Okay. Kunin mo yung kapatid ko, sabi ko. Sige, kunin natin, sabi. Galing mo. So kinuha yung kapatid ko. Yung kapatid ko hindi na pupunta ng Germany kasi nai-extend po ng, di ba trinay din po ako yung extend ng employer ko. Ginawa din po yun sa kapatid ko
ang mas maganda sa kapatid ko is na-approve ka agad. Hindi na siya lumipat ng Germany. So, mas maswerte na naman yung kapatid ko kaysa sa akin. So, B permit ka agad siya. B permit ka agad. Ayan. From L is B permit, hindi na po siya pumunta ng Germany. So, ang kapatid mo, ilang years na dito? Parang magpo 4 years na po. Ang tagal na rin. So, dalawa kayong nagtatrabaho at nag-generate ng income. May investment sa Pilipinas. May mga. Yes, okay na yan. Hindi sa akin. naman po madami, pero may mga nabiling lupa, mga ganun lang. Ayun. Ayun, maganda. Yung mga lupa, magandang investment. Man. Pero waldas din po kami dito. Kasi masarap po mag-travel na syempre na-stress po tayo sa duty. Kahit chill minsan, pero minsan stress. Pero ang nasimulan na po kasi natin nag-travel, nakaka-addict po eh. Ilang countries ka na ako? 29 countries sa Europe. Parang ganun din na rin po ako. Parang 27, 25, mga ganun po. Kasi masarap nga mag-travel, di ba? Sabi ko nga po, 5 days off ako. Alimbawa, 5 days off ko, punta ka ng Germany, punta ko ng France. 3 days ako dun sa Germany or 4 days ako sa France. Ganun pong ginagawa ko. Ayan, ganda. Dati po, hindi ako nakapag-travel ng mag-isa. Lagi may barkada. Ngayon, kahit mag-isa ko, sige lang. Ayaw nilang sumama nung ako, gusto ko mag-travel. Oo. Saka yung iba kasi gusto magtipid na magtipid sobra. Ayaw ng ano, yung parang maaliw naman ako, isa lang pong buhay, kailangan po natin mag-enjoy din. Yes. Hindi po tayo pwedeng puro trabaho lang. Ano naman pwede mong maipayo doon sa mga aspirants nating mga Filipino na isang tambak at kalahati na gustong makarating dito? Mag-try lang po sila na mag-try. I mean, kahit saan sa Germany man, maganda rin po ang Germany. Ang maganda po dito kasi sa Europe is magkakalapit lang pong bansa. Yeah. Madami kang mapupuntahan. Hindi po kagaya pagpunta ka ng US. O saan ka pupunta? Florida. Punta ka ng Las Vegas. Layo. Ang lalayo na po nun. Samantalang dito, mag-train lang ako 3 hours, nasa Paris na ako. Yes, o true. mag-train ako ng 3 hours ulit, nasa Munich na ako. Ganun lang po. Napakaganda po ng travel chances mo dito pag nandito ko pa sa Europe. So yun ang kailangan lang, recap natin. Pagdating dito, dahil nurse kayo, meron kayong, dapat ma-affiliate ka sa isang association dito, ganun ba yun? Yes po. Kailangan mo rin pong mag-exam dito, kailangan mo mag-register. So, ang ginawa ko po is nag-aral po ako ng 6 months dito. Tapos nag-exam po ako after nung pag-aaral na yon, kailangan mo rin mag-exam. Tapos pag pumasa ka, di registered nurse ka. Pag hindi, isang beses lang ulit mag-try. Tapos pag hindi pa din, wala na. Hindi pwede mag-refer siya? Hindi po. Ganun din po sa Germany. Pag bumagsak ka po ng pangalawang beses, wala na po. Papauwin ka sa Pilipinas. Oh, yung tindi naman. Pero ikaw talaga sobrang lahing Rizal ka, kaibigan. Hindi po. Swertehan lang po talaga. Nung nasa sa AUP po ako nag-graduate, nung nasa AUP, hindi naman po tayo ganun kagaling. Hindi ka top-notcher sa AUP kasi hindi po. 100% ang passing rate natin. Ang sa nursing po. Mataas po ang passing rate po talaga natin sa nursing sa AUP. So, salang-sala po ang AUP. Tapos, hindi ka naman po papasa siguro doon kung wala ka ding alam. at saka ang review doon matindi rin. Opo. Alagang-alaga in shop. Para sa akin po, mas maganda dito sa Europe eh. Mag-aral sila ng German. Yun po Sa Pilipinas pa lang. Sa Pilipinas po. 6 to 8 months po yung German classes. From A1 to B2. 4 levels po yan. A1, A2, B1, B2. So yun po ang pinaka-requirements po para makapunta ka po dito. Kailangan po ng German B2 exam. So pag naipasa mo yun, yung the rest, madali na lang po. Pwede ba yung hindi ka registered sa Pilipinas at dito ka kumuha ng exam? Pwedeng ganun or hindi? Kung direct hire po na ginawa nila sa akin dito, pwede ka mag-exam dito. Pero ang nire-require po kasi ng employer ko, dapat may B2 ko na rin eh. Depende po sa employer po yan. No, yung nursing ba? Yung halimbawa pasado ka, registered nurse ka sa Pilipinas, dito mag-i-exam ka uli. Mayroon bang case na hindi ako registered nurse sa Pilipinas? Graduate, hindi po pwede. Bachelor lang Hindi ako. po, nung nag-apply po ako ng registration ng aking Berufsanerkennung nung pong tawag nila doon, yung recognition of your profession. Okay. Kailangan mo rin ipasa yung board rating, lahat po, board rating, board certificate, mga ganun po. Okay, kailangan din. Hindi po pwede pag hindi po kayo RN sa Pilipinas. So dapat RN talaga Pwede siya. po siguro magtrabaho as nurse assistant, pero hindi ka rin makakapunta dito. Maliban lang kung may napangasawa ka dito at hindi ka pasado sa Pilipinas, pwede kang magtrabaho dito as nurse assistant. Ayun, okay. Dapat pero hindi full-fledged nurse po.
dapat ano sila makapag-asawa ng Swiss. O kaya may citizenship sila na from other European countries. Halimbawa, Spain, Germany, ganun po. Pwede sila dito. Pwede. At meron tayong kakilala dito na isang Pilipina, nag-cater siya ng mga nurses natin dito sa Europe pero kailangan citizen. Yun po talagang Pwede niyang matulungan. Kilala ko siya. ganun po talaga. Hindi ka po pwedeng pumunta as Filipino dito na bibigyan ka nila agad-agad ng permit. Hindi po pwede yun. Matindi. So yung ginawa po sa akin ng employer ko is nilaban po talaga nila. So yung paglalaban po na sinasabi ko is ginawa po nila lahat ng paraan para mabigyan po ako nila ng permit. So ano yung mga paraan na ginawa nila? So pinatunayan nila, kailangan mong patunayan na wala kang makuhang Lokal. nurse na lokal o kaya galing Europe. Oh, EU, okay. So ang ginawa nila, nag-post sila sa mga newspapers, sa website ng mga job website dito. So ang ginawa nila na lang nila, medyo may onting daya na lang. Sabi nila, ang sinabi nila, kahit may mag-apply, hindi nila tinatanggap para makuha nila ako. Para mapatunayan nila na within 4 months walang kumuha dun sa job vacancy na pinost nila sa newspaper tsaka sa website. Nung wala na pong kumuha, so pwede na nilang gawin as proof yun. Tapos pwede nilang ilagay na nursing shortage, wala silang mga nurses. Pangalawang proof. Tapos sabihin nila na malapit nang mag-retire yung mga ibang nurses nila. So kailangan nila. Yun po yung ginawa nila sa akin. So nag-hire pa po sila ng immigration lawyer para siya po ang mag-asikaso po ng papers ko. Okay. So talagang gustong-gusto kanila kunin. Nakaibigan po kasi natin po yung may-ari po, kaya ginawa po niya lahat ng paraan para makapag-stay kami ng kapatid ko. Wala ba tong ano, dahil kapatid pwede, pero meron mga friends na nag-try sa'yo na, bro, ipasok mo naman kami dyan. Wala. Hindi, ako po ang nag-reach out sa mga friends ko. Ayaw? So, hindi, meron po akong isang pinsan, tapos dalawang kaibigan na nakuha ko po dito. Ganon din po yung way, pero hindi po sila nakapag-extend kasi sabi ng employer is madami na silang natulungan. So mahal po kasi ang pag-apply nung parang sa amin. Malaki rin pong babayaran. Biruin mo, mag-rent ka po, mag-hire ka po ng immigration lawyer. Ang mahal ng mga kwan dito. Fees ng mga ganyan. Okay. So sabi nila, tama na yung sa'yo, Philip. Ikaw tsaka yung kapatid mo, tama na yun, sabi. So yung kaibigan kong dalawa, tsaka yung pinsan ko, umuwi po sila sa Pilipinas after ng contract nila. Okay. Nag-a-apply po sila papuntang Germany ngayon. Ayun. At least maliwanag ito sa mga kaibigan natin yan. Okay. Mayroon ka bang gustong batiin sa Pilipinas? Yung mga natatandaan mo pa? Siguro po may mga Adventist po kayo makakilala dyan, mga kabatch ko dyan sa AUP. Kaya nandito na po tayo. Tapos makakilala ko, kilala naman nila ako. Okay. So mga kaibigan, itong si Philip ay, ngayon ko rin nilalaman na Adventist din siyang katulad ko. So talagang Diyos ay sumasa mga taong Swerte lang po tapat na siguro tayo. naglilingkod. Okay. So ayun. So okay. Paalam na tayo, kaibigan. Sige po, maraming salamat po sa time at sa pag-interview po. At sana po marami po kayong, kahit hindi po clear masyado yung pag-explain natin, mayroon din po sana kayong napulot na information para makapunta dito sa Switzerland. Hindi po siya mahirap, pero hindi po siya imposible. Ayun. So sa mga gustong mag-try, i-try nyo lang. Malay nyo may makuha kayong employer. Malay nyo may mga gustong tumulong sa inyo po dito. Malay nyo may ibang paraan. Mag-asawa po kayo ng Swiss. Kagaya ni Kuya. Yun ang pinakamadali sa lahat.